Mang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. At bukod po sa radyo, kami po ay live din. Siyempre sa inyong mga telebisyon, sa lahat po ng Signal subscribers at satellite, kami po ay nasa True TV, Channel 19 mga kapatid, both on Channel 19. Signal or satellite. Present po kami dyan. Kaya mas madali tayong mapapanood saan mang sulok ng Pilipinas at saan man sulok ng mundo ay maaabot din po namin kayo dahil present po kami sa inyong socials. Please follow us, Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page, maging ang ating YouTube channel, ang inyong lingkod, Cheryl Cosim po. At please do follow and subscribe to our channels and page, mga kapatid. At unang Biyernes, wow! Merry Christmas! Wala ba tayong patugtog dyan ng Merry Christmas? Ayun, akalain mo, per months na, no? Ang bilis, mga kapatid! At kami po ay very blessed and grateful dahil dire-diretso, diba? Buong taon, Pasko kami dito dahil katuwang natin ang MX3 sa buong taon. At ngayong araw po ng Biyernes, every Friday, syempre ang Sagot Kita, sagot tayo ni God. Talaga namang napakahaba ng Christmas season ng Pilipinas, hindi po ba? Pero ramdam nyo na nga ba ang Pasko? O mas ramdam nyo yung dami ng bayarin at tambak na trabaho? Sabi nga nila, binigyan ka na ng trabaho, gusto mo pang masweldohan? Huwag naman. Siyempre, mga kapatid, di ba? Pero sa iba, September pa lang, feel na talaga ang Pasko, di ba? Ang simula ng Christmas season. Pero sa ilan, ang problema nila parang all year round. Pero tandaan mo rin na all year round, 24/7, kasama natin ang Panginoon. Nakikinig at gumagabay po sa atin. Kaya wala kang dapat ikatakot dahil matibay ang atin sandigan, ang Panginoon. Simulan po natin mga kapatid ang usapang tutulong sa ating magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Lahat po ng ating pinagdaraanan, makakaya natin yan dahil sagot tayo ni God. Siyempre, hindi mawawala ang ating question of the day. Ano ang pinakamabigat mong dinadala ngayon? Sige po, minsan para gumaang-gaang yan, kailangan nyo lang i-unload, diba? I-share po. Narito po kami para makinig. Share nyo po sa amin. At baka mas lalong makatulong sa paggaan ng inyong pakiramdam dahil 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Siyempre, iba't ibang produkto po yan ng MX3 at hindi po mawawala dyan ang Holy Bible. Dahil sa MX3, dito ako believe. O simulan na po natin ang talakayan mga kapatid. Galing po siya sa hearing. Anong hearing to? Baka budget deliberation ng pinanggalingan. Paano ba? O hearing sa Senate, mga kapatid. Ang daming hearing na nangyayari. De, biro lawang po. Nakasuit kasi. Ka-blazer. Ayan, de. Kasama po natin Pastor Jeff Elescopides, ang atin ng Daily Bread. The Daily Bread. Good afternoon, ating Sherry. Namiss kita last time I'm here. Oo, wala ka. So, pero ngayon nagkasama. Ako. Ayan na nga. Oo, Ito na ako. Pwede bang Hindi wala tayo ako ulit? Galing sa hearing. Galing tayo sa listening. Listening. May mga pinakinggan ako magagandang preaching kanina on my way here. So, Oo. good afternoon po sa inyong Hello. lahat. Welcome to our... well, ako naman po ay lagi naman bisita rito. Hindi na ako bisita pala. Oo, Pero, hindi na. Kapatid na kapatid. Kapatid na kapatid. Daily Bread pa lang, araw-araw, walang yan. palya. Yes. Diba? Every 9 a.m. po yan sa Ted Filon and DJ Chacha Show. Oo, sa haba ng programa ni na Manong Ted at saka ni DJ 4 na Chacha, oras. 6 to 10 a.m. po yan dito sa True FM at sa True TV. Ay tuwing 9 o'clock dyan papasok ang Daily Bread. Oo, pang break. Alam mo, sa dami nating mga pinagdadaanan na sa country, puro, alam mo na, mga sunod-sunod na hearing, kailangan may spiritual din. Yung above and beyond the physical and the temporal. Kailangan natin, medyo eternal. Yun ang segment ko every morning po yan. Yun ang kailangan ng ating mga dito sa mga nasasangkot. O Yes. sa lahat ng pumapasok sa mga iba't ibang proyekto. Araw-araw actually, bawat individual, I think,
kung talaga naman pong nandyan, isinasabuhay po natin ang salita ng Panginoon, wala na tayo sigurong maririnig na 40% na SOP. Nako, laki naman. No? Kaya nga, 'di ba? Dati nagsimula 10 pa 1%, 2%, 3%, naging 10%, 20%, ngayon daw ho 40% na. O nga, kaya karamihan Bahala nga raw na si Lord sa inyo. Oo nga, karamihan daw single ngayon, hinahanap na lang tall, dark, and contractor. Yun na hinahanap ngayon. Talaga ba? Ayan. Tapos, 'di ba, kung girlfriend ka lang or boyfriend ka ng isang contractor, hindi ka naman connected doon. Pag yun na naparusahan na, wala na, hiwalay na kayo. Nako, hindi. Tall, dark, and contractor. Yeah, yung matinong kontrakto. Meron namang matitinong kontraktor Opo, o kaibigan. marami. Yun Yeah. lang, unfortunately, di ba, I'm sure nadadama yung ibang mga matitino. Pero ito po, ipagdasal natin na sana ito na nga po ang simula ng katinuan sa pagbibigay serbisyo po sa ating mga kababayan. Amen. Nakaka-sad kasi. Di ba tayo, nagbabayad ng tax? Pera natin oo yan, nga. mga kapatid. Yan po ang taxes natin. Yes. Di ba? Pag di tayo nakakabayad sa BIR or may pinapadala sa ating sulat, nagkukumahog tayo. Anong problema? Ano ang hindi namin nabayaran? Bakit kulang? Tapos, ang laki ng penalty, agad-agad, 25%. Correct. Unang araw pa lang yan. Wala yung tipong at walang excuse or walang hindi ka pwedeng makiusap. Wala Correct. nang ganyan. Wala namang problema eh. Kahit nga 4% pang kainin kahit Oo. 40% pa kainin sa tax ko, pero maramdaman ko lang, libreng pa ospital, 'di ba? Yan. Maayos na kalsada, Correct. 'di ba? Yung mga ganong serbisyo na dapat na ibibigay ng pamahalaan, walang problema. I'm sure walang aangal sa atin. Katulad sa ibang bansa. Oo, katulad sa ibang bansa. Pero kung ganito nakikita mo lang, 'di ba? Yung mga pasensya na po, hindi natin nilalahat ng public officials, 'di ba? Pero alam nyo kung sino kayong mga Ayan na. sangkot. Alam nyo po 'yan. Makonsensya naman kayo. Yung mga dapat na magsalita, itong contractor, isa lamang to. Nakipagkukuntsabahan kayo. Ang tanong ngayon, Pastor Jeff, may mapaparusahan ba dito sa Yeah, itong tama. mga hearing na ito? Ang dami nang nag-hearing during the Napoles time. Si Napoles lang ang nasa kulungan. Diba? Nasaan pa yung iba? Ating Cheryl, remind kita, nasa sagot kita. tayo. Wala Sagot po tayo tayo ni mamaya God. sa... Sorry po. Oo. Sorry, Hindi, pasensya pinapractice na lang po. po ni ating Cheryl kasi mamaya sa news yan. Hindi, pero totoo yan, Cheryl, parang sometimes yung Filipino mentality na resilient, parang na lang, naging excuse na lang natin minsan Yan nyo na lang, lilipas din yan. Oo, kaya nila yan. Oo. Pero nag-border na sa passivity or yung iba, wala na talagang pakialam. Yung iba, nag-abroad na lang. Dahil, wala na tong pag-asa tong bansa na to. Kung may chance mag-abroad, abroad na lang ako. Pero Wag, diba? alam niyo po, nakalimbag sa ating mga pera yan. Pinagpala ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Pag tinignan niyo yung pera natin, blessed is the nation whose God is the Lord. It used to be sa mga kano, di ba? In God we trust. Tayo ang ganda. Alam ko po, ang pag-asa natin ay nasa Diyos at meron pa tayong pag-asa. Kaya dito naman sa sagot kita, meron tayong portion na sagot ka ni God dahil huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong bumitiw. May Amen. pag-asa pa. Huwag Kapatid. tayong umabot sana sa punto ng katulad sa Indonesia. Oo, nagkagulo Diba? na. Sinira na yung mga luxury cars. Ninakawan na nila tong mga corrupt na officials. Let's not do that. Wag. We are a better nation. Wag violence. Ano po mga kapatid, wag violence. At naniniwala tayo na masasandalan po natin ang Panginoon. Si Lord na ang bahala po sa kanila. Ito nga, at sa takbo pa ng buhay, sa dami ng challenges ng ordinaryong Pilipino, hindi mo maiaalis yung galit diba? Tama. At yung pagtatanong. Diba? Pag ganito, Pastor Jeff, sa dami ng uncertainty sa mundo, bakit mahalagang hindi tayo bibitaw sa Panginoon? Well, for one, Cheryl, hindi naman tinago to ni Jesus. Sinabi niya sa Biblia, in this world you'll have trouble. So, kung tayo nangangarap ng mundo na wala ng problema, walang sakit, walang kaguluhan, well, wala pong ganung mundo. Titigil lang yan pag nasa sementeryo ka na. Ibig sabihin, nakalibing ka na 6 feet under. Yan. Wala ka ng sakit, wala ka ng problema. Pero of course, the fact na nabubuhay po tayo, there will always be troubles. Lagi tayong merong kakaharaping problema. Pero ito naman sinabi nung kalahati ng verse,
Okay? In this world, you'll have trouble. But sabi ni Jesus, but take heart, I have overcome the world. Yun naman po yung pag-asa natin na mga may takot at may relasyon sa Diyos. So ikaw na nakikinig ngayon, bakit mahalagang kumapit tayo? Unang-una, saan ka ba kakapit kung di ka kakapit kay Lord? Di ba? Ano ba options mo? Tataya ka sa mga online gaming ba? Ano bang option mo? Kung kapos ka sa pera, ano option mo ba? Magnakaw tulad ng mga immoral at illegal na pamamaraan na ginagawa ng iba? Wala akong makitang ibang options na merong magandang ending pag tinalikuran mo yung option ng pagkapit sa Diyos. Kasi pag tinalikuran mo ang Diyos, you'll resort to, sa sarili mong kakayanan. And then the Bible is very clear, do not lean on your own understanding. Okay? Kasi po, madalas, pag tiningnan nyo ang buhay nyo, karamihan sa mga regrets natin sa buhay ay yung wala si God sa picture. Tingnan nyo, yung mga regrets nyo, wala ang Diyos, hindi mo sinunod yung katuruan ng Diyos. So, in this world na sobrang volatile, sobrang unstable, there's too much uncertainty. Okay, may Israel trip nga ako na October, hindi na natuloy kasi ang gulo-gulo. Tatahimik, biglang may gera, biglang may bobombahin na naman and all. So there's so much uncertainty. Yung tariff rates at all ni Trump. So, hindi lang po yun. Yung complexity ng mundo natin, and then yung ambiguity, yung VUCA na tinatawag, okay? Pag tinignan nyo, ang dami-dami pong mga factors na pwedeng ang buhay natin na may windang. May kaibigan nga ako, ang saya-saya ng buhay, nagpa-colonoscopy lang, stage 4 cancer bigla. So, hindi po wala pong assurance dito sa mundo na to. Kasi really, yung tanong mo, ba't tayo kailangan kumapit? Kasi siya lang ang matatag natin na pwedeng kapitan. Kung kayo may Bible, basahin niyo sa Psalm 62 verses 6 to 8. Truly, He is my rock, my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Para ka nakaakap sa malaking bato, matatag na bato, kung ano man lindol ang dumaan, ano mang unos ang dumaan, sabi rito, He is my fortress. I will not be shaken. Sino po sa inyo ngayon yung na-shaken? Verse 7, my salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. And as I end the verse, trust in Him all times. Alright? You people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Trust in Him in all times, Cheryl. Pastor Jeff, meron bang patunay na kwento sa Biblia tungkol dito at paano magiging relevant yung kwentong ito sa panahon ngayon? Well, Cheryl, maraming story sa Bible na nag-trust kay Lord, right? Isang classic na lang tong example na to. Ang mga Israelita na lumabas sa Egypt, they were forced to travel sa disyerto kasi papunta sa Promised Land, and I've been here sa Egypt, sa place na to, disyerto talaga siya. What was supposed to be few days travel, naging 40 years. Because God is teaching them, itong verse na to, trust in Him at all times. Hindi sila nagtatrust. So ang classic na illustration na to, that God has been faithful sa araw-araw nilang pangailangan. Alam mo, Cheryl, dun sa gitna ng disyerto, wala kang makakain. Paano? Magtatanim kayo, wala naman tutubo. So they were left with nothing, pero si God sinabi, ting umaga, papaulanin ko ng bread from heaven. Okay? Ngayon, kung ikaw nasa gitna ng disyerto, paano uulan ng tinapay dito, Yes. di ba? But then again, God is faithful, umulan. And then here's the instruction, Cheryl, na dapat natin maintindihan that we can trust Him. Huwag kayong kukuha ng good for one day, more than for one day. Kuha lang kayo, good for one day, huwag mo sasobrahan. Sapat lang, yung tama lang. Tama Oo. lang. Hindi yung mag-hoard ka. Oo. And then, sabi ng mga tao, sandali lang, baka naman bukas, hindi Wala na. hindi tapat Oo. si Lord. Hindi magising. Oo. And then, ang sabi ni Lord, kuha kayo na good for one day. Pag kumuha kayo ng sobra for one day, mabubulok, aamoy sa buong kampo, mababaho dahil uuurin lang. Of course, may mga taong tulad natin na we don't fully trust in God's word. Nagkuha sila for 1 month. Sabi, Junjun, kunin mo yung planggana ng nanay mo, tanggalin mo yung labada. Okay, kumuha. Oh, Lengleng, kunin mo yung bandihado, lagay mo lahat ng pwedeng lagyan. So, nung gabi, niluto nila yung tinola, adobong mana, and then nag-stuck sila. Nung kinagabihan, puro uod na bumaho. Because God is teaching them, tomorrow morning, papaulanin ko ulit ng mana. And for 40 years na silang nasa disyerto, God never fails. He provided. He provided. He provided. Nung naumay na sila sa tinapay, Lord, kailangan naman namin karne. Pinaulan ni Lord ng quail, pugo. O yan, mag-adobong pugo ka ngayon. So, ang point lang po dito, when the Bible says, trusting Him at all times,
do you trust God at all times? May mga times kasi madali mag-trust kay Lord pag okay sweldo mo. Lord, thank you Lord, ang ganda ng buhay. Pero how can you trust kung nasa ospital yung anak mo fighting for his life or for her life? Paano gagawin mo kung baong ka sa utang, nagtatawagan na lahat ng inutangan mo at sasabihin, pag di ka nagbayad, papayain ka namin. So, yun Cheryl, that story alone talks about God's faithfulness even when we're not faithful. Mahirap, di ba? Mahirap mga kapatid. Minsan talagang susubukan ka eh. At minsan you will fail. You Yes. will fail. Naiintindihan ni Lord yan. Naiintindihan ni Lord. Pero ang gusto niya, syempre, huwag tayong bumitiw at all. Kasi minsan, Pastor Jeff, sinasabi ng ng ilan ay kung mahal tayo talaga ng Panginoon, yung mga nananampalataya sa Kanya, bakit parang minsan, kung sino pa yung masama, abay sila pa yung napakaswerte. Alam mo, natanong niya kaibigan ko. Nangyayari yan ngayon. Yung kapitbahay kong drug lord, sila yung walang sakit. Sila yung malulusog ang buhay. Di ba? Itong mga waiting lord na to, Naku, itong yan yung mga, yan na, sinabi itong na ni mga Ating. may SOP ng pagkalaki-laki, o diba? Kararangya ng buhay. Parang hindi nagkakasakit, ano? Oo. So, paano po? Paano natin sasagutin yon? Ano yung pwedeng isagot? Ano ang sabi ni Lord? Yan. Tinanong na yan ng isang psalmist sa Psalm 73. Sabi niya, bakit ganun Lord? Kung sino pa yung masasama, kung sino pa yung mga gumagawa ng hindi mabuti, sila pa yung tila baga healthy, mauunlad. Pero ang ganda ng mga realization dito, number one, yung kasaganaan ng mga masasama, panandalian lamang. Okay? Kasi tingnan mo, Cheryl. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo ngayon, di ba? Yung mga namamayagpag sa mga interview. Ngayon, dinideny na yung mga pinamayagpag nila sa interview. Short lang to, Cheryl. Kahit sabihin pa ng iba, hindi, Pastor, may kilala ko, namatay nga, hindi naman nakulong, namuhay ng 100 years. Oh, guys, look up here. 100 years ka nabuhay sa kawalangyaan, kasamaan, kasaganaan sa illegal na pamamaraan. Yung eternity naghihintay sa impyerno. Do the math. Tingin mo, ay, swerte nila. Hindi po. Yung naghihintay sa impyerno, yung parable ni Jesus na rich man and Lazarus, hindi ginusto ng mayamang masama yung buhay niya sa impyerno. Sabi niya, pwede bang si Lazarus, i-dip lang yung kamay niya sa akin dahil sobrang agony rito. Burning sulfur ang sabi sa impyerno. So, number one, yung mga kasaganaan nila panandalian lamang. Okay? Number two, yung perspective, okay, na yung mga mayayaman sa panlabas, okay, nakita mo ba yung buhay nila? Nakakatulog ba sa gabi yung mga yon? Kumusta ba yung pamilya nila? May mga kilala pa ako, sobrang yaman, nawala ng anak dahil kay, alam mo, sa depression, nag-suicide. So I'm not saying lahat ng case ganun, pero titingnan nyo po kasi yung panlabas lang eh. Ayun, ang sarap sa Instagram, mayroong bill reveal. Ang sarap ng buhay nila. Hindi nyo nga alam pag natutulog yun sa gabi, kung ano ang buhay. Pero ang tunay na kayamanan, yung huli, sabi nung psalmist Cheryl as I end, sabi niya, ang dami kong tanong, Lord, ba't sila yumayaman, ba't sila malulusog? Sabi, until I enter your sanctuary. Hanggat pumasok ako sa iyong bahay-sambahan, nakita ko yung ending nila. Kaya ang solusyon po dito para hindi tayo mainggit, ang sabi ng psalmist, who am I in heaven but you? At the end of the day, sino ba yung ating lakas? Kaya sabi, God is the strength of my heart. Psalm 73:25-26, my portion forever. Hindi po masama ang pera. It's the love of money. That's the root of all evil. Pero po pag inuna natin ang pera more than kay Lord, inuna natin yung karangyaan more than kay Lord, then doon tayo nagkakawindang-windang, Cheryl. So wag po tayo mainggit. Panandalian lang yan. Hindi yan tatagal. Pangalawa, sa impyerno tuloy ng mga taong nagpakasasa sa illegal at immoral na hindi nakilala si Jesus hanggang mamatay. At pangatlo, kailangan tayong mapalapit sa Diyos because sabi ng psalmist, when I enter your sanctuary, when I enter your temple, now I know. Nagkaroon ako tamang perspective. Lord, sorry. Once I have you, I have everything. Ikaw ang kailangan ko. Amen. You are the strength of my life. Break tayo ng saglit mga kapatid ha. Kung kayo po ay may mga gustong i-share, pag-usapan natin yan sa ating Facebook live stream. Maari nyo pong i-post yan sa Sagot Kita with Cheryl Cosim. Diyan nyo po i-post ang inyong sagot sa ating question of the day. Ano ang pinakamabigat mong dinadala ngayon? Unload nyo po yan. Narito po kami para makinig sa inyo. Malay nyo, kayo po ang isa sa mapili natin magkamit ng gift pack mula po sa MX3. Again, you may post that
sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Ako po si Cheryl Cosim, katuwang po natin ang MX3. At ang ating question of the day, eto, share nyo po sa amin, ano ang pinakamabigat mong dinadala ngayon? Narito po kami, nakikinig. Maaari nyo po yung i-share sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Ituloy po natin ang talakayan mga kapatid. Kasama po natin dito sa studio na mga 2 dekada na po kaming magkakilala nito. Halos 3 decades na po ako sa industriya pero higit 2 dekada na kaming magkakilala. Kasama po natin dito sa studio ang isang freelance creative consultant, very good segment producer mga kapatid. Isa po siya. Kasama ko siya ng matagal at nagkita na lamang kami muli. Nag-cross ulit ang landas namin because of MX3. Alam niyo po, hindi rin biro yung kanyang pinagdaanan. No? Kung usaping problema lamang, ang pag-uusapan natin, ay nako, hindi matatalo rin ang kanyang pinagdaanan. Nawalan ng trabaho, nagkaroon ng problema sa kalusugan at pinansyal. Isa po pa, tapos siya pa yung breadwinner. Paano ka naman babangon noon, diba? Ayan, kasama po natin dito sa studio, Denmark Alejandro. Hi, Denmark! Hello, Yeng! Kamusta? Ayan, baka manibago kayo. Yeng po ang kasi nickname ko. So, just feel free to call me Yeng kasi ganun po ako sa mga kaibigan. Okay, thank you for joining us. Medyo mabigat yung ating pag-uusapan pero gusto natin kasi tingnan mo naman, 'di ba? Mukha bang dumaan to sa matinding problema, 'di ba? Naubos lang yung buhok. Isang patunay. Base sa ating topic today, Denmark, ano-ano yung mga nangyari nga sa buhay mo na talagang sinubok ka at yung iyong pananampalataya? Sa dami nung Sa dami niyan, baka kulang tong 1 oras mo, Yeng. Pero yung mga talagang doon ko napatunayan na sabi nga nila you have to hit rock bottom di ba? Para ma-realize mo na ay parang sagad na sagad Kailan mo yan? Kailan nangyari yan? Siyempre yung alam naman natin lahat nung nawalan ng franchise yung ABS-CBN, di ba? Parang kala natin hindi siya matitinag di ba? Pero nandoon yung point na sinabi na sa amin nung araw na yun, July 29, hindi ko makakalimutan, na parang hanggang August 31 na lang. So, parang sabi ko, nako, totoo na to. Kasi nung una parang may hope ka pa na parang, di ba, na baka mag-grant ulit, ganyan. Pero nung sinabi na hanggang August 31, parang sabi ko, ano yung gagawin ko sa buhay ko? 2021. 2020. 2020 ba? 2021. Oo, 2020. Combo siya nung pandemic that time, tapos nawalan ka ng trabaho. So, paano ka lalabas, di ba? Paano ka magtatrabaho? Ano papasokin mong ng work, di ba? Sarado naman din lahat. So, yun yung time na parang, sabi ko, what's next for me? Tapos, syempre, nung breadwinner, working student ako nung college. Tapos parang, taon-taon, kumbaga all my life nagtatrabaho ko. Tapos biglang wala kang work. At 40, parang gano'n. At pandemic nga. Pandemic. So parang sabi ko, anong gagawin ko? Yung gano'n. Pero sabi nga nila, di ba, ang dami kasing naka-experience ng anxiety during the pandemic. Pero ako, I'm blessed na parang hindi ako na-bother ng sobra. Pero alam mo, deep inside na parang may uncertainty, may worry ka na hindi mo mapaliwanag. Parang minsan, hinahide mo lang. Or were you trying to be strong because ayaw mong makita ka ng pamilya mo na yung yung poste namin, sandali. Oo. Diba? Ako yung poste, sandali, hindi ako pwedeng tuminag, dito. ganun. Matinag. Alam mo na, may isang pagkakataon yung na parang pumasok yung hipag ko. Tapos may dala siya sa akin donut. Nung pandemic yun, parang nung May 5, di ba? Yung tinanggal muna sa area yung ABS. Tapos umiiyak siya. Sabi ko, para saan to? Sabi niya. Pero may donut. May donut. Umiiyak siya. Binigyan niya akong donut. Tapos sabi ko, para saan to? Tapos sabi niya, alam ko kasi na hindi mo masabi or alam kong may pinagdadaanan ka, alam kong malungkot ka. Parang ito yung way ko of comforting you. Ready ako dyan. Yung parang ganun na ako kasi never nila ako nakitang umiyak. Never nila akong nakitang umiyak. So yung gesture na yun na parang sabi ko, it hit me na parang
pag strong ka kasi 'di ba parang wala magtatanong sa'yo kung kamusta ka. Siguro ganun kasi ako na parang tama ka yung hindi ako pwedeng maging weak for them. I have to be strong. So, ako naman parang, sabi ko nga, iniisip ko nun, sabi ko, ano, iiyak ko na ba to? Yung ganun, Ako, iniiyak ko na. Nauna ka pang maiyak. Iyakin kami dalawa. Nauna ka pang maiyak. Iyakin po ako talaga, mga kapatid. No, when you said kasi, alam mo hanggang ngayon, parang every time I would hear a kapamilya, mga kapatid. I was with ABS for 13 years. And I was great. Sabi ko kay Lord, nagpasalamat ako. Sabi ko, salamat po. Wala na ako nun sa ABS when that happened. Pero hindi ko rin makakalimutan noong binabalita. Kami ang nagbabalita. Ako nagbabasa ng balita. Talagang kailangan ko huminga ng malalim, uminom muna ng tubig para hindi ako mag-breakdown habang ibinabalita ko yun. Because doon din ako naman nagsimula. And alam natin, yung as a breadwinner, I can relate to your story. So, okay, maliban, yan, di ba? Sabi mo, hindi ka pwedeng magpakahina. Hindi ka pwedeng matinag eh. Hindi natapos doon. Nawala ng nagkaroon ng problema sa career, nawala ng trabaho. Siyempre, sunod dyan, financial, di ba? Yes. Nagkasakit ka pa. Oo. Parang ganun nga yun na, ang maganda lang kasi Baka doon. na-stress ka masyado. Kailan yun? 2022 naman na ako Okay. nagkaano noon. Pero nung 2020 nga, nung wala tayong mga work lahat, parang naramdaman ko yung love ni Lord kasi napurso ko yung passion ko for cooking. Yes, Umorder mga ka pa nun, kapatid. di ba? Oo. Nasabi nila, i-push mo na yan. Tapos sabi ko, sige, wala naman akong gagawin. So, nag-aral-aral ako sa YouTube ng mga ibang mga putahe. So, minaster ko yung ibang mga recipes ko. And then, yun, Nag-hit. nag-boom Oo, siya. mga kapatid, grabe. Oo, kaya lang kami yung nalungkot kasi huminto rin naman siya. Because nga, nagkasakit nagkaroon ka ng ako. sa So, nagkaroon ako ng kidney stone. So, I have to stop cooking kasi, open surgery siya eh. Yan yun yung part na yung pinag-usapan niya ako ni Pastor Jeff, yung trust in the Lord. Sabi ko, sige, pa-opera natin to. Lord, wala akong health card, kung may ipon man ako, alam mo yung sapat lang na kung gagastusin mo lahat sa operation, mag-ubos siya. Tapos wala akong permanent job that time. Pero sabi ko, Lord, sige, ikaw ang bahala. So, sinurrender ko lahat yun kay Lord. Ang kinote sa akin ng doktor, parang 180,000. Sabi ko, saan ko kukunin yun? Ganun. So, pumasok ako sa ospital, na-operahan ako. Alam mo ba, grabe yun, Ying. Parang wala akong nailabas doon. He provided. He provided lahat. Ang daming tumulong. Hindi pa ako nung nag-post sa Facebook ng this is my GCash, this is my ganyan. Parang sabi ko lang, bahala na, financial, tapos na yung operation, sa financial naman tayo. Ang dami na nag-message na bigyan ka ng ganyan, meron sa ibang bansa. Hanggang nakabuo na. Nakabuo talaga. Tapos parang sabi ko, grabe si Lord. Parang sabi ko, kumbaga parang ang laking halaga nun, di ba, kung isipin mo. Pero ang daming tumulong, ang daming nagpahatid ng mga yung comforting messages, ganyan that time. Sabi ko, napatunayan ko, Lord, nandyan ka pa rin talaga. Pero yung mga pinagdaanan mong ito, ganun na ba din talaga ka-strong yung pananampalataya mo? Or nandoon din yung realization na, nandoon yung guilt na, mas binibigyan kita ng pansin ngayon, Lord, kasi dito ako, dapang-dapa na ako. Tama ka doon. Doon siguro sa mas pangalawa. Kasi kami naman, we grew up naman kasi na talagang nagsisimba everyday. Dahil mama ko, member kami lahat ng choir. So mama ko, religious siya talaga. Nasa simbahan siya, nagsaserve siya. So ganun. Pero I can describe my faith that time na parang, alam ko lang na nandiyan siya. Na, Lord, alam ko nandiyan ka, nararamdaman kita sa lahat ng blessings, thankful ako sa ganun. Pero ngayon kasi parang, doon sa mga pinagdaanan ko lately, parang mas naging malalim yung relationship namin. Mas naging at peace ako. Mas ngayon, lalo na, alam mo yan, na ba, meron tayong magkasama daily, po kami sa Bible group ni Denmark. Na sabi nila, parang di naman halata nag-Bible group. Pero alam mo,
talaga everyday, ang laking tulong niya sa akin. Yung 30 minutes na yun na parang Bible sharing natin. Doon ko talaga napatunayan yung na, alam mo yun na, nandyan siya. Yung di na ako nababother. Kahit na may dumating, no? Mm-mm. May bagong problema. Hindi matatapos ang problema Hindi, sa buhay natin, mga kapatid. Siguro pagpapahingahin tayo, maswerte na kung pagpahingahin tayo ng isang buwan, no? Pero meron at meron yan, iba't ibang level lang. May signal number. Sabi nga nung last week na pinag-usapan namin, meron niyang low pressure pa lang, merong Habagat. may habagat, merong signal number 1, signal number 2, 3, 4, hanggang super duper lakas na typhoon. Pero when you get to know Him, pag naglaan po tayo ng oras talaga, nakilalanin ang ating Panginoon, hindi matitinag ang iyong pananampalataya. Siya nga lang ang ating rock. Tsaka, Rock di and ba, salvation. 365 times sinabi sa Bible na do not fear. So it's a daily reminder for us na everyday sinasabi ni Lord, huwag kang matakot. Bakit ka matatakot, di ba? Nandito lang naman ako. Pero sabi mo nga, tao lang tayo, di ba? Minsan meron pa rin. May ganun may ganun talaga. Normal lang yun eh. Pero pag iba na yung relationship mo sa Kanya, parang mas kampante ka. Mas kampante. Merong medyo may konting takot. Alam mo, haharapin mo yung problemang Yes. yon. Pero parang mas mayabang ka lang or mas ready ka lang kasi alam mong katabi mo si Lord. Diba? Siya yung Parang, rock eh. mananalo ba tayo sa laban to or hindi? Regardless, manalo, matalo, mangyari man yung gusto natin, siya ang magdedesisyon yan, ang Panginoon. Kasi minsan sa mga laban, diba, ang gusto natin, yung inaasahan nating mangyari. Oo, Diba? yung ina-expect mong resulta, Oo, di ba? yun ang gusto natin. But actually, we should allow God. Parang tanggapin natin kung ano yung sasabihin ni Lord. Diba? Sabi nga, di ba, hindi pa natin pinoproblema, nasagot niya na eh. Nasolusyonan niya na eh. Tsaka, di ba sa Psalm 46:10, parang, be still and know that I'm your God. So, minsan, dapat lang talaga tayong, relax ka lang. Chill ka lang dyan, di Tama ba? yun, kalma. Pero dapat kumikilos din tayo Oo, na, di ba? Alam mo hindi naman yun. pwedeng sa kanya lahat, diba? Diba? Hindi pwede lahat. So where are you now? How are you now? I know you're doing good, no? Alam niyo po, malaking blessing sa amin ng MX3 si Ma'am Yes. Gina. Yes. Ako rin, siya, ang MX3 ang binigay sa akin, ang tool na ginamit sa akin para muling magbalik loob ako sa Panginoon, to be closer to Him and to know Him talaga. Yes. Such a great blessing. But where are you now? Your faith, and paano mo hinaharap ang buhay araw-araw? Ako yun parang, sabi mo nga, thankful ako dahil nakilala ko yung MX3 kasi isa rin sila doon sa mga tumulong sa akin nung nandoon ako sa yung mga health issues ko, ganyan. Tapos from 2023, from the start of 2023 hanggang September, wala kang trabaho. Nauubos na yung ipon mo, ganyan-ganyan. Tapos tinatanong ko nga, may opening ba dyan, ganyan-ganyan. So, tama yun. Be still and know that I'm your God. When the time is right, He will make it happen, di ba? So, nangyari yun na kinuha nila ako. So, now I'm working with them. Tapos, Rumaraket pa yan kasi ang galing-galing kumanta. May hosting. Ayan, pag kailangan nyo, ano nga yan multitasking. Host na, singer pa. Kusinero pa, no? Kusinero pa, pwede pa, all around. Oo. Ako, sobrang grateful lang ako kay Lord kasi yung sa dami ng talent na binigay niya sa akin, so na-share ko siya, na nagagawa ko dyan. Kumbaga parang ang laking tulong niya sa family. So ngayon yung tinanong mo sa akin about my faith, iba na eh. Iba na talaga. Tapos ako ay happy ako, Yeng, kasi ang dami kong taong na-share yun, yung mga experiences ko. Sabi ko, uy, nandyan ako dati. Nandyan ako, ito lang ginawa ko, kinapitan ko lang si Lord, sinurrender ko lang sa Kanya lahat ng ano. Kasi pag wala ka ng, sino pa bang kakapitan mo, di ba? Si Lord lang. So, ang daming nagte-thank you sa akin every day na thank you sa mga Bible verses na sinesend mo. Kung dati, puro mga memes, kalokohan yung mga sinesend mo. Ngayon, parang every day, in the morning, sinishare ko na siyang ganun. Kasi alam ko na sa paraan ko na yun, ako ginamit ako ni instrument ni Lord para i-share yung pagmamahal niya, para maramdaman niya yan. Kasi tayo naman, instruments lang naman tayong lahat, di ba? Na kailangan ng ganitong tao ng tulong, ng
kahit makinig ka lang 'di ba? Oo. Ginamit kang instrument ni Lord. So ako, I'm thankful na ganun na yung relasyon ko kay Lord. Amen. Na ayoko nang yung ma-distract ka, Aha. 'di ba? Sabi nga nila, wala ka naman talaga madadala sa kabilang buhay, 'di ba? Kundi syempre yung pag-faith mo lang kay Lord, yun lang yung panghahawakan mo lang 'di ba? And parang marriage po yan mga kapatid, Yes. araw-araw, kailangan mong mag-effort. Kasi sabi nga 'di ba sa isa sa mga Bible studies po namin, napakakitid ng daan. Ang hirap, kailangan Every day ang is a hirap yung challenge. diretso, 'di ba? Diretso lang, hindi ka pwedeng kumanan, kumaliwa sa kanan, masarap sa kaliwa, masarap. Dire-diretso ka lang. Very challenging. Pero know na at the end of the tunnel, alam mo na nandyan si Lord. Yung eternal life. Sabi nga ni Pastor Jeff, yung minsan nadidistract tayo, parang, bakit yun? Sarap-sarap ng buhay. Ako, maka-SOP na nga. Or parang yun, walang ginawa kundi bumili ng kung ano-anong mga branded na damit. Nagta-travel pa, may sarili pang plane. Hindi po natin alam. This is just temporary. Baka nakakalimot po tayo na temporary lang ang buhay natin dito sa mundo. Pahiram lang po ito ng Panginoon. So, ang problemahin po, ang anuhin natin, let's look forward to yung eternal life. Yun naman natin, yun. diba? Saan tayo magkikita-kita, mga kapatid? Diba? Tsaka maganda rin sa akin ngayon, Yeng, parang yun yung inggit, wala. Oo. At kasi alam nyo mga kapatid, sa ano namin, sa industry namin, Ang daming may mga point, we were very competitive na Yeah. parang, bakit sa tatlo yung show? Ba't ako isa lang? Isipin mo, minsan doubt mo pa yung sarili mo, magaling ba talaga ako? Dito ba talaga para sa akin? Or bakit? Bakit siya mataas? na-promote Oo. nauna ako sa kanya? Oo. Bakit? Mas malaking sweldo. Dito rin sa amin, parang ako nung natuto kung ano na lang po. Yun. Kasi ako, nung umabot ako sa point na parang, nung paglipat ko, nung nasa ABS ako, salamat Doc Host. Dito, nung kinuha nila ako, primetime anchor. And then, I lost that in a couple of years. Sabi ko, what happened? Then I realized na, kinuha sa akin ulit yun ni Lord. Dahil alam niyang hindi ako handa. Tapos ngayon, I'm back. So, binalik niya sa akin na, okay, Cheryl, deserve mo na yan. Balik na kita dyan. Deserve mo na yan. Natuto ka na. Ayan. Tsaka yung plano niya yung talagang, yung plano niya talaga, perfect yung timing. Kung saan ka. 'Di ba? Kung meron mang ganyan na alam mong para may na-promote, merong ganitong na maganda yung buhay niya. Ayun, plano ni Lord sa kanila yun 'Di ba? So you have to wait for your turn. Yes. Ganun lang yun, 'di Yes, ba? mga kapatid. Ayan. Ang sarap ng kwentuhan. Gipit na tayo sa oras. Mga kapatid, break tayo ng kaunti. Thank you for joining us, Denmark. Thank you. Ayan, Yeng. ulit So, ulit. Marami pa Yeah. tayong pwedeng pagkwentuhan dito. Pwede na nga pumalit sa akin to Magaling na to Basta Pwede alam na mo tong yun, ha? pang-host. Oo. Walang bayad For the Lord. For the Lord. Ayan, mga kapatid, ang aking kapatid, Denmark Alejandro. Thank you. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Sagot tayo ni God. Ay, kulang po ang isang oras po ngayong araw dito sa Sagot Tayo ni God. Pero sana po may na-inspire po kayo ngayong araw sa ating discussion na ang ating Panginoon is our rock and Amen. salvation, di ba? Pastor Jeff Velascopides, kasama pa rin po natin. And base doon sa narinig mong kwento ni Denmark, Grabe nga it's really moving, no? Oo. Minsan may problema ako, gusto ko magreklamo kay Lord. Nakakarinig ako ng ganyang kwento. Wag na lang pala, Lord. Okay na ako. And it's, yeah. Yeah. Ito po ay isa, katulad kay Pastor Jeff, sana naging reminder po na ito na, tingnan nyo, hindi po nawawala si Lord sa lahat ng pagkakataon. Saka Denmark, I think, nakita ko sa'yo in everything na nangyari sa'yo, ang isang parang staple o kumbaga laging nandun, yung presensya ng Diyos, hindi nawala. Maganda lang sa'yo, kay Lord ka talaga tumakbo. Kasi pwedeng napariwara ka ngayon, pwedeng... Meron kasing ganun na pwedeng ganun Yes, yung yun. reaction Yes. Bahala na. Tinalikuran Tara, si Lord. inom tayo, labas tayo. Sige Correct. na, ganyan-ganyan. Oo, nakalimot. Nakalimot kay Oo. Lord. Pero kita mo naman, nung naka-rebound si Denmark, iyayamanin ng datingan. Okay? Big time yan. Ang laki ng relo
Thank you, Ayan. Denmark, for that So- inspiring story. So ito, Pastor Jeff, anong habit yung dapat meron ang isang tao para manatiling matatag siyang nakakapit sa Panginoon? Kasi sabi nyo nga, yung iba, Yes. pwedeng bumitaw eh. Correct. Pag hindi kasi habit, pwedeng ngayon okay, bukas hindi. So I think yung tinatawag nating spiritual discipline, right? Kung kayo po yung nakikinig ngayon, practicein nyo to para lalo kayong lumakas sa pananampalataya nyo kay Lord. Number one, of course, yung prayer. Huwag mawawala yan. Kasi pag tayo hindi na nagdadasal, what we're telling God, Lord, hindi kita kailangan, kung mabitin mamaya, hapon siguro, tawagan kita. No, start the day in prayer. So, mahalaga yan. Cheryl, start the day in prayer. So, kami tinatawag na breath prayer, yung hindi mo naman kailangan pag mag-alat ng ilang minuto. Minsan, kailangan kausapin mo lang si Lord. Nasa FX ka, nasa Grab ka, pag-usap ka kay Lord. Lord, kumusta ka naman dyan sa langit? Lord, ingatan mo ko, ganito, ganyan. Tapos pangalawa, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. You cannot claim something you don't know. Paano mo i-claim yung promises ni Lord? Hindi mo naman binabasa. Paano ba yon? So, kung hindi ka aware sa mga pangako ng Diyos, ano i-claim mo? Ganun lang yan. Ako, I would suggest read it with someone or with a group. Yeah. Kasi ako honest, to be honest, hirap na hirap ako intindihin ang Biblia Correct. ng pag ako'y sarili ko lang. Paulit-ulit ako babalikan ko natapos isang chapter, Para wala walang- pumasok. Balik. Yeah. But when you discuss it, you read it with your group, Yeah. napakasarap Correct. ng salita ng Panginoon. So, umana po kayo sa community nyo, sa church, opisina nyo, break time, gawin nyo yun, 30 minutes. O mayroon ako nabasa ritong isang chunk ng Bible verses. Tingnan natin, how can we learn from this? Kanina lang, Cheryl, case in point, alas 9 ng umaga rito, alas 9 ng gabi po sa East Coast. Mga 8 couples yung nagba-Bible study kami. Okay, so we study the story of the blind man na pinagaling ni Jesus. So, ako yung pastor nila, yes, pero I learned from them as well. Yung challenges nila sa Amerika, iba sa atin dito. Nakakatuwa lang kasi may teknolohiya naman po para mag-aral tayo with a community of believers. And then lastly po, aside sa praying, studying the word, yung sinabi na po ni Cheryl, yung community po wag mawala. That's why the Bible says, do not give up meeting together as some are in the habits of doing, but encourage one another daily. Pag nawala po kasi yung fellowship, parang yan yung baga, yung Kailangan uling. mo yan eh. Pag tinanggal mo, Cheryl, yung uling na sa mga bagang nagbabaga, mamamatay, tama? Now, paano mo gustong pagbagahin yon? Ibalik mo lang. So, pag nawala ka, balik ka lang sa community of believers. Amen. Okay, puntahan natin itong mga mensahe, Pastor Jeff, nung ating mga kapatid. Okay, ayan. Simulan ko. Sige, go. Carmen Santos, ang pinakamabigat ko pong dinadala, kasi yung salamin mo hindi mo pasuot no? Ay yung mga problema sa kalusugan at ang away sa pamilya. Naku, mahirap to. Pero inaalay ko po lahat sa ating Panginoon na sana'y makayanan ko. Yan. Si Rogie Salazar, ang pinagdadaanan ko ngayon, panggasto sa araw-araw at mambayad sa bahay. Sabi naman ni James Absalon, kumakapit po ako sa Panginoon, lahat ng problema ay gumagaan, lahat malalampasan dahil siya lang nakakaalam sa lahat ng mga problema natin. Yan. Si Ronald Tumbaga, favorite kong verse po yan, the Lord is my refuge, an ever-present help in times of trouble. Sabi ni Jinky Porley Andrade, ang pinakamabigat na dinadala ko ngayon, sa ngayon masasabi ko, financial namin pangailangan dahil sa sobrang mahal ng bilihin sa ngayon, hindi ko na alam kung paano ko pagkakasyain ang aming budget. Ganun pa man ng Diyos ang aming kasapatan. Kaya sige lang, kahit dumaraan sa kagipitan, ang salita ng Diyos, ang aming pinangahawakan. Arturo Beron, ang pinakamabigat na dala-dala ko ngayon sa buhay ay nang mawala ang aking normal na pandinig dahil Wow. sa aking edad na 62. Kaya hindi na-renew yung aking driver's license. Kaya wala na akong hanap buhay. Mas lalo pa nadagdagan ang aking bigat ng aking kalooban nang lumabo ang aking paningin. Hindi na ako nakatulong sa pamilya, naging alagain pa ako ng aking pamilya. Bigat talaga. Si Ate Vilma naman, Hintalan, pinakamabigat na dinadala ko ngayon ay ang kalusugan ko. Nakagoiter po ako. July lang po. Nung una, lagi ko siyang iniisip. Pero nandyan pala si Lord na lagi akong kinocomfort.
Si Lee Anna, maraming pagsubok na pinagdaanan, Ma'am Cheryl at Pastor Jeff. Lalo pag nakikita ko nanay ko, matanda na at maraming dinadaing nagkaramdaman. Pakiramdam ko, wala akong silbi. Masakit sa loob pag hindi maibigay lahat ang pangangailangan ng magulang. May ilan pa tayo bago tayo magtapos. Antonio Gasita, araw-araw may mga problema tayong kinakarap. Hindi na talaga mawawala yan sa buhay. Kaya dapat matatag ang ating isip at sumabay tayo sa agos. Kaya yan din ang nagiging dahilan para lalo ako maging malapit sa Panginoon. Si Elfa Soliva Vargas, marami po akong mabigat na dalahin sa buhay ko. Pero pinauubaya ko na po sa Panginoon ang lahat dahil alam ko na hindi niya ako pababayaan sa bawat lakbayin ko sa buhay. Ito, sobrang malapit to kay Lord, si Jesus Emmanuel. Jesus na, Emmanuel Emmanuel pa. Okay. Thank you, Pastor Jeff, for reminding me ng verse na kasabing, the world will make us suffer, but God defeated it, and He is a God of justice and truth. Kaya lumilitaw na mga katotohanan and God's justice too, more so sa mga may mga mananagot. Si Bongbong Moneda, baon po kami sa utang at walang masyadong trabaho, pero kapit lang kami sa Panginoon kahit maraming pagsubok at problema. Yan, dami. Thank you for participating in our discussion ngayon. Ayan, bago natin tapusin ng isang dasalang ating episode, mga kapatid, ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3, Carmen Santos, James Absalon, Jinky Andrade, and Arturo Beron. Yeah. Congratulations! Meron pang isa si Rogie Salazar. Ayun. Ay, na-miss ko ba yun? Si Diba? Rogie Salazar. Salamin. Ayan. Please, mag-send po kayo ng direct message sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay nyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala sa inyo ang inyong gift pack mula po sa MX3. Pastor Jeff, tapusin po natin ang ating programa sa isang dasal. Yes, bago po tayo magdasal, pastorjeff.ph po sa Facebook at YouTube channels. And of course, in The Daily Brad, nasa TikTok din yan at Instagram. Araw-araw po yating umaga po, alas 9 rin kay Ted Filon and DJ Chacha Show. Tayo magdasal, Panginoon, sa gitna ng kaguluhan sa mundo na to, sa gitna ng maraming uncertainties, isa lang, Lord, uncertain, ang pangako mo na hindi magmamaliw, na you are the same yesterday, today, and forever. So Lord, anuman po ang gumugulo at nagsishake ng aming pananampalataya, Lord, we remain steadfast, Lord God, dahil Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. So Lord, hanggang sa huli, hindi kami bibitaw dahil wala naman kaming panghahawakan in the first place. Sabi mo nga, do not put your hope in wealth, sa mga pera, because it's so uncertain, but put your hope in God. So Lord, sa ilan po kami umaasa dahil Ikaw lamang ang pinakamatatag at only God na pwede namin panghawakan. So Lord, sa mga taong bumigay na, Lord, pabalikin niyo po sila sa iyong presensya. Sa mga tao, Lord, na pabigay na, Lord, hawakan niyo po sila, Lord God, wag mo silang bibitawan. At sa mga taong patuloy na kumakapit, Lord, palalo mo silang bigyan ng grasya at kalakasan para sila'y magkaroon ng lakas para tumagal hanggang sa huli. Sabi nga ni Paul, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you, Pastor Jeff. Thank you for joining us this afternoon. I'll see you again soon. Mga kaibigan, mga kapatid, sa buhay po natin, di ba, dumarating talaga ang bagyo. Mga problema, pagkabigo at panganib. Pero tandaan po natin, ang Diyos, ang ating bato at kaligtasan. Ibig sabihin, kahit gaano po kalakas ang hangin, may matibay tayong sandigan. Kahit gaano kabigata ang laban, may Diyos na nagbibigay ng lakas at tagumpay. Kung ngayon ay dumaraan ka sa pagsubok, huwag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na matatag na bato ay kasama mo at Siya ang kaligtasan na handang magbigay ng bagong pag-asa. Kaya kapit lang, mga kapatid, magtiwala at manalig dahil sa Kanya, may katiyakan ang bukas. Have a blessed weekend, mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita. Sagot tayo ni God.